Bukod sa Christmas traffic, problema rin ng ilang commuter ang mas mahal na pasahe at mahirap na pag-book sa mga TNVS. Kaya ang isang grupo nanawagan na sa LTFRB na kontrolin ito. Nakatutok si Oscar Oida. Pahirapan na nga, mas mahal pa. Ganyan na raw ang karaniwang sinasapit ngayon ng ilang regular TNVS customer sa tuwing sasapit ang rush hour. Si Eri na taga North Caloocan, kung dati raw nasa 250 pesos lang ang singil ng sinasakyang motorcycle hailing service mula Agam, Quezon City pa uwi sa kanila. Ngayon, inaabot na raw ng 340 pesos pataas. Malaking factor po yung place, bawa nasa mall, ganyan. Marami rin po kasing kasabayan mag-book, kaya agawan po talaga. Di hamak naman daw na mas mahal kung 4 wheels. Ayon naman kay Realin na umuuwi naman ng San Jose del Monte sa Bulacan. Kung dati daw pumapatak na ng 500 pesos, lately lumalagpas pa raw ito ng 800 pesos. Bali yung 800 po, isang buong araw na po namin sa work yun. And then kung ipapamasahe pa po namin sa 4 wheels, wala na po kaming pagkain. Ang masaklap pa raw niyan, paghihintayin ka pa ng siyam-siyam bago makakuha ng masasakyan. Minsan po, abot po ng 1 hour yung pagbubuk. 1 hour, 30 minutes to 1 hour po. At habang papalapit ng papalapit umano ang Pasko, ayon sa grupong Digital Pinoys, asahan na raw ang lalo pang pagsirit ng presyo ng singil ng mga TNVS. Mga surge fare kung tawagin na nakasalalay umano sa availability ng masasakyan, tindi ng traffic at sama ng panahon. At ang pinapayagan sa batas, I think parang 1.5 or up to twice the fare ang pinapayagan. Pero sa nakikita natin, marami hong mga pagkakataon na lagpas pa ho dito yung itinataas ng pamasahe dahil ho sa surge pricing. Para sa Digital Pinoys, hindi raw ito makatarungan. Kailangan yung mga TNVS platforms, yung mga operator, siguraduhin din nila na yung mga kanilang mga sasakyan ay bumabiyahe ho sa oras na kinakailangan ho sila. Dahil isa ho sa mga basehan doon ho sa pagbibigay ng prangkisa para sila ho ay makapagbiyahe, ay yun pong kanilang kahandaan na magserbisyo sa ating mga mananakay sa anumang oras ng pagbiyahe. Kaya iminumungkahi nila sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na kontrolin umano ang anilay labis na pagtaas sa singil. Kailangan daw magpatupad ng LTFRB ng matibay na mekanismong magpapanatili ng makatwiran at government-approved fare limits. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang LTFRB patungkol dito. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.